Nasa kote ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang lalaking ito matapos ang transaksyon sa pekeng Philippine passport at driver's license sa undercover agent sa isang bahay sa Barangay 310 sa Santa Cruz, Maynila. Pulis kami ha. Ito yung ginagawa kong license sa kanya. Passport na sa kasama ko. Isa. Pangalan ko sa picture ko. Kabilang sa mga na-recover ng mga operatiba sa bahay, ang computer, printer, laminating machine at iba pang kagamitan na ginagamit umano sa paggawa ng mga pekeng dokumento. Dito ginagawa bukod ang passport at driver's license, ang NBI clearance, transcript of records, land title at iba pang government documents. Actually, na-engage namin siya nung afternoon nung August 19. Tapos nung gabi rin, naibigay niya sa amin yung passport. So nagawa niya. Siya na rin yung gumagawa. Na-recover din natin sa kanya yung mga computers and other equipments niya na ginagamit niya sa paggawa ng fake passport and driver's license. Nasa 3,500 pesos ang sinisingil para sa pekeng passport habang 1,200 pesos naman ang driver's license. At sa isinagawang undercover operation, ganito umano kadali ang proseso. Magbibigay lamang ng personal details at litrato saka magbabayad. Wala umanong kailangang appointment o dumaan sa normal na proseso ng pagkuha, partikular ng passport. Dumating yung ating undercover agent, inituran lang siya, tapos nagbayad siya ng 3,500, iningi lang yung details na ilalagay sa passport. So ganun lang po kadali yung proseso niya. Nagsimula ang operasyon matapos mag-viral nitong August 10 ang video ng isang foreign vlogger na nagpakitang nakabili umano siya ng pekeng Philippine passport sa bansa. Ginamit ito ng CIDG bilang lead hanggang sa matukoy ang suspect at maisailalim sa surveillance. Iniimbestigahan na ngayon ng CIDG kung gaano na katagal na memeke ng mga dokumento ang suspect at kung sino-sino pa ang posibleng gumagamit o bumibili nito. Ayon sa CIDG, maaaring gamitin ang mga pekeng dokumento sa iba't ibang transaksyon at maging sa panloloko o iba pang krimen. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa New Philippine Passport Act at falsification of public documents. Paalala pa ng tanggapan, ang paggawa at paggamit ng pekeng government documents ay may katapat na pananagutan sa batas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the Music and News Authority.